Isang magandang hapon na maulan mga kasolar. Ngayon naman magsishare ako ng isang munting kaalaman para sa ating LVD. LVD to relay tapos sa inverter. Ito yung inverter. Ayan, binuksan ko na para naka-ready na siya. Ito nga palang aking ide-demo ngayon ay ah, kung paano mag-cut ang supply ng battery papunta sa inverter na hindi natin idadaan dito sa pinaka-supply niya dito. Wala tayong gagalawin dito. 'Di ba pag tayo nag-instalasyon, ah dito tayo naglalagay ng ng relay at saka LVD. Tapos papunta sa battery. Wala tayong ginagalaw dito sa mga switch at saka dito sa outlet. Ngayon, ang share ko naman sa inyo, dito naman tayo walang gagalawin. Dito tayo maggagawa ng LVD. Dito tayo magko-connect ng LVD sa switch naman. Kasi ang alam ko, naka-design talaga itong inverter na naka-direct to. Dapat hindi ito magkakaroon ng relay. Kasi parang delikado para sa inverter na dito magkakat yung kuryente kasi supply to eh. Naka-design talaga ang inverter na on off dito talaga sa switch. Dapat ito talaga ang pinapatay at hindi dito sa connection nito. Ito talaga nakakabit talaga to sa battery, breaker to battery. Nakarekta talaga siya doon sa sa breaker papunta sa battery. Tapos dito dapat talaga nagkakaroon ng cut off dito sa switch. Kaya ito ngayon ang lalagyan natin ng relay konektado dito sa LVD. Kaya yun ang i-share ko sa inyo ngayon. Kasi parang mukhang delikado pagka kasi pagka dito tayo nagkaroon ng LVD. Dito nag-connect ng LVD kasi yung to supply to eh. Hindi siya dapat nagka-cut ng kuryente dito kasi una mataas ang amperahe pumapasok dito. Kumbaga parang pag kinat ng LVD bago biglang papasok ulit parang nabibigla yung inverter kaya minsan nagkakaroon siya ng diferensya. Ayan. Tapos ito talaga ang dinesign ng inverter na dito talaga ang switch dapat at hindi dito sa likod. So ayan, sige, demo ko na sa inyo kung paano natin gagawin ito. Alisin ko muna ito kasi hassle eh. Ito nga pala ay pang ko lang, ito yung mga luma kong inverter. Pero umandar pa siya. Kasi nagpalit na ako eh. Siyempre, yung mga nagsimula noon sa mga mumurahin, ayun, ganun din ako. Kasali din ako dun sa mga nagsimula sa DIY na mga mumurahing pyesa. Ayan. So, simulan na natin. Ang unang kong gagawin ay, teka, gagawin ko muna pala itong relay. Ito nga pala ay automotive relay sa mga kotse. Ito yung Japan surplus na relay. In-order ko sa Shopee sa halagang 50 pesos ang isa. Ayan, hindi ko matanggal yung terminal. Ayan. Ganito itsura niya, ayan. 4 ang pins. Ito yung magko-connect, ito yung supply. 12 volts. Baliktaran niya kahit saan ang positive, negative. So, kaya ako nilagyan ng terminal para hindi ko hinangan itong terminal ng mismong relay. Kaya dito ko siya kakabitan. Salpakan ko lang siya ng mga terminal. Ayan. So, kailangan ng 4 na terminal. Pero kung gusto niyo naman hinangan, pwede rin naman hinang. So, ito ang magko-connect, ito ang supply. Ang supply ngayon ay ikakabit natin sa LVD. Tulad na nasabi ko, baliktaran siya. Walang positive, negative, walang polarity. Ito ay for demo purpose only. Share ko lang sa inyo para medyo safe yung inverter nyo. Kasi ganito rin yung ginawa ko dun sa dalawang setup ko eh.
puro sa switch ako naglagay ng relay at hindi doon sa dito, hindi ako gumamit ng ano dito na LVD. Yan. Ang hirap ipadikit ng ano ko, ng wire, local kasi. Tapos kakabitan natin yan ng 4 na wire. Yan, pare-pareho ng pula. Kasi wala naman mga polarity yung ating ano pagkakabitan. Wala siyang positive, negative. So ayan, linawin natin ha. Ito ang supply. Ito. Kasi itong dalawang terminal na to kulay gold yan eh. Ito. Dalawang gold tapos dalawang white. Ayun oh, kita nyo naman eh, dito kulay gold. Itong gold, ito ang ikakabit natin dito sa inverter. Ang gagawin natin dito ay puputulin natin tong wire na to sa switch. Kahit alin dyan, putulin nyo yung isa at tanggalin ko yung ano, hinang. Tapos, dito nyo ngayon ikakabit yan sa kulay gold na paa. Switching, yung pinaka switching nya. Pakita natin lahat para sure. Yan. Ito baliktaran yan kahit saan kayo kumuha. Ang isang wire ikakabit nyo dito sa wire na tinanggal sa switch. Yan. Tapos yung isang wire naman nya dito ikakabit sa pinagtanggalan ng wire dito sa switch mismo. Ayun ah. Inuulit ko kahit baliktad ang pagkakakabit nyo dito, kahit baliktarin nyo yan, walang kaso. Gagana at gagana pa rin siya. Tapos, yun, okay na yung dalawa. Di meron pa tayong dalawa. Ito nga yung dalawa na to, wala rin siyang polarity, wala rin siyang positive, negative. So, pwedeng kahit baliktad. Ikakabit naman natin yan dito sa output ng LVD. Yung out negative, positive, baliktaran. Pwede kahit baliktad. Ikakabit natin siya. So, ayan. Okay na. Pero, pag nakabitan nyo na siya ng ganito, ng LVD at saka nitong relay, dapat itong switch na to, lagi itong naka-on. Huwag nyo i-off. Kailangan lagi naka-on. Kasi, ang mag-switch off sa kanya, itong relay. Tapos, yung relay naman, kukuha ng supply dito sa out ng LVD. Pagka nag-cut na yung out ng LVD, mawawala na ng supply yung relay, mapuputol yung linya. Kaya siya yung magiging switch dito sa loob. Sa loob manggagaling yung ano, yung pinaka-switch niya. Kaya ito kailangan lagi nakabukas. Okay. Yan. Tapos, sige, lagyan natin ang supply para maipakita ko sa inyo ng ano, totoong buhay. Sa totoong buhay. Ilalagyan ko ng supply yung ano, yung inverter. Tapos ngayon, gagamitan natin siya ng adjustable na power supply. Ito yung power supply ko na gagamitin. Yan. Meron siyang volume control. Para kunwari, halimbawa, 12 volts. Lagyan natin sa 12 volts.
Pag bumaba na sa 12 volts, pag nag-cut yung LVT, ibig sabihin lobat na yung battery. Kumbaga ito yung pinakagagawin natin battery. So, lang yan. Ito yung positive, sabi yung positive. Yan, kinabit na natin yung pinaka battery. Tester natin, kailangan 12 volts ang supply niya 12.6. Saksak muna. Uy, lakas Switch off muna natin to. Testing lang kasi tetesterin ko muna yung yung supply, kailangan 12 volts lang. Yan. So ayan, 12.8. Kunwari pinalabas natin na ito yung battery. Ito yung supply ng battery, papunta ngayon sa LVD. Tapos pagpasok sa LVD, 12.7 siya. Ngayon, kunwari malolobat na yung, teka, buksan ko na to buksan ko na para mag-power na siya. Teka. Ang lakas dapat 12.8 lang yung cut. Yun, pamalo na. Ay. $12.4. $12.8. Dapat pala 11.1 kasi lithium ion nga pala. 11.1 tayo magse-set. 11.1 kasi 11.1 ang lithium ion yan. Yan ang disconnect ng LVD. So ang battery natin ay 12.8. Ngayon sinet natin siya ng 11.1. Pagdating ng 11.1 magka-cut off siya, pagkatapos magre-reconnect natin ng plus 5. 11.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 11.6 magre-reconnect siya. Ayan, umaandar na yung ating inverter. Ayan, narinig niyo yung huni. So ngayon, ang gagawin natin, kunwari ito yung battery, ginagamit yung mga appliances, pababa ng pababa, bababa ngayon yung number nung 12.8. Ayan, 7, 5, paabutin natin ng 11.1 para mag-cut off siya. Di ba nag-cut off na. Tapos patay na rin yung inverter. Ngayon, gagana ulit siya, magcha-charge ulit yung battery kasi meron tayong solar panel. Magkakarga ulit siya. So 11.1 plus 5 kasi yung 0.5 yung ginawa natin kanina settings plus 5 di magiging 11.6. Bubukas ulit siya ng 11.6. So ayan, kumakarga na ulit siya kasi mainit na ulit yung araw. Yun 11.6, pumitik na ulit, di ba? Pumandar na ulit si inverter. So walang nagalaw doon sa kabilang side ng inverter, doon sa pinaka-supply ng battery. Dito ngayon siya nagka-cut. Yan ang kagandahan niyan. Kasi kumbaga ang lumalabas parang ito pa rin yung gumagana, yung pinaka-switch niya. Yun nga lang, dumaan lang siya sa LVD papuntang relay. Yung relay ang magka-cut ngayon nung wire na connected doon sa switch. Kaya dapat itong switch na to talaga dapat lagi naka-on. Ganun ang gagawin nyo. Ayan, di ba? Halimbawa, magpo-full charge na ulit yung 12.6 ulit yung
ano natin, battery. Ayan, ito, halimbawa 12.8 na or something, basta ganyan ang volts ng pinaka full charge natin. Bago, gagamit ulit tayo ng appliances, bababa ulit siya. Bababa ulit ng 11.1. Ayun. Diba na-disconnect na? Nag-disconnect yung LVD, pumitik na yung bumitaw na yung supply ng relay, nag-cut off na rin tong dalawang wire na to. Kumbaga wala na siyang connection, kaya namatay yung inverter. Okay po ba? Medyo malinaw na ba? Ito, wala siyang kinalaman dito. Basta kunwari, ito yung ating battery, lithium na basta yung ating power bank, battery. Kasi ito lang ang dinedemo ko talaga kung paano paganahin ang LVD to relay cut off ng switch ng inverter. Okay? Ayan na po. At yan na po natin tatapusin ang aking munting kaalaman. Share ko lang sa inyo para safe ang inyong inverter. Kasi ako lahat ng setup ko, ganyan ang ginawa ko. Hindi ako nag-cut off dun sa pinaka-supply ng inverter. Dito talaga ako sa switch naglalagay ng LVD. So ngayon ito, makikita nyo to sa Shopee. Pwede nyo itong bilhin sa Shopee. I-type nyo lang 12 volts relay, Japanese relay, Japan surplus relay. Ayun, 12 volts. Ayan, pinakita ko na naman sa inyo kung ano itsura eh. Yan. Kaya, di ba, mas okay? Mas tingin ko mas safe ito eh. Kasi ito, mas safe ito para sa inverter. Dito kasi siya nagka-cut off sa switch at hindi doon sa supply sa likod. Okay. Maraming salamat po. Sana nakatulong ako sa inyo sa aking dinemo na ito. Thank you. Abangan po ulit ninyo ang aking susunod na video. Salamat.